Yes, good morning mga kabarangay, magandang araw. At today ay nandito tayo sa Dayapan Demo Farm. At nakita rin natin ang mga estudyanteng ito na naglalakbay aral dito sa ating what we call this. Puntahan nga ulit natin, nakalimutan ko na ang tawag dito. Kukuha tayo ng binhing kakao eh. Bilang bahagi ng ating test na dati, ito yung hydroponics, aquaponics and nursery area. Ayan, kung saan may mga binhi. At kukuha tayo ng binhi ng kakao. Ayan. So itong ating Dayapan Demo Farm ay dito tayo kukuha ng mga punla. Parang mayroong pulisap na naman daw. Rhinoceros beetle po. Ulalo. Opo, ulalo. Matagal na yun. Sir, ano yung ginagawa ko yun, sir? Yan ho ang titirahan ng airwig. Nang? Ng airwig. Yung kumakain ng uod. Okay. Pulisap. So niluluto ho yan. Ano ho? Sterilized na lupa? Ano? Lupa ho tsaka kukupi. Okay. Ma'am, tapos na kami ng test na nakagraduate kami. Pero bakit yung kasama namin dalawa ay hindi pumasok sa email yung certificate? Di ka akala ko yung certimulat ang ilalagay. Kaya binibiro nung kasama namin isa na certimulat ang matatanggap. Ay, sasabihin niyo po kay Ma'am Irene. Alam mo wala rin natutunan eh. Ma'am, ano rin process na rin? Sterilization po. Magpaparami po kasi tayo dito ng earwig. Ang earwig po ay isang uri ng kaibigang insekto. Okay. Na hindi naman po lahat ng mga insekto sa ating halamanan ay naaway o naninira ng ating tanim. Meron din po mga kaibigan. At ang isang klase po noon ay ang earwig. Ito pong nakikita nyo ay pinaghalo po na wire dust at saka po garden soil. So, ini-sterilize po natin para po mamatay ang mga mikrobyo at saka po yung iba pang mga, kung may insekto pong narito yan. Kasi baka po pag pinarami natin, sila, ang ating earwig, ay dumami din po yung mga insekto na narito yan. So, ari ang pamamahayan instead na sa halaman pumunta. Hindi po, pararamihin lang po natin. Okay. Aalagaan namin. Magpaparami po tayo sa Okay. laboratorio. Tapos ay ilalagay po namin sa isang container, mga 500 grams po ng mixture na yan. Tapos po ay doon namin ilalagay ang babae at lalaking earwig para po sila ay magparami. Nilalagyan din po ng pagkain. So pagkaraan po ng 2 hanggang 3 buwan, mga adult na po sila, po pwede na pong ikalat yan doon po sa taniman ng mais. Po pwede po. So ito pala ho ating Dayapan Demo Farm, madam, ay open din ho sa public kahit lalo na sa mga estudyante balik-aral. Ay, opo. Marami po tayong mga estudyante na naglalakbay para po okay. ma-expose din sila. Halimbawa ho, nag-farm tour ho dito ho sa Dayapan Demo Farm. May entrance fee ho ang mga Ay, wala estudyante? po. Wala ho. Libre Libre po po, para sa ito para sa. Yan, ito ho yung ating ginagawang sterilization ng lupa kung saan sabi nga ni ma'am, dito ang dapat pamahaya ng mga ano ho ma'am? Earwig po. Earwig. Ano ho yung earwig? Tainga. Earwig po. Papakita ko sa inyo ang itsura niya. Napalagay ko ay Insekto ho ba yon? Opo, palagay ko ay nakakita na rin kayo nito. Dito, Ayan po, oh. kaibigang insekto. Ayan pala ang earwig. Ayan. Opo. Nakakita na kayo So nito. para Napatay siyang niya, ma'am? papaltok. Mga sa... Yung Ayan, ito po, maliliit na diba? kulisap. Opo. Maliliit na, ano, yung sumisira ng... Mga sumisira ng ano. Luluto pala, Pero ini-sterilize. malangap. Name it. Sa ating pong mga gulayan. Ma'am, katulad doon namin tapos kami ng TESDA sa agro-entrepreneur. So paano ho kami mga nagtapos? Pwede ho kami ma-issuehan ng libreng binhi ng kakao? Pwede po kayo mag-request. Magre-request kami. Request po. Pwede Halimbawa, po kayo. dwarf coconut i-request pwede rin na. Pwede rin po kayo mag-request, pero yun po ay kung ang available po natin na dadating ay dwarf, di dwarf po ang mapapunta sa inyo. Ayun. Minsan po kasi ay hybrid. Ayun. Sige ha. Compost. Yun pong makukuha ninyo. Pag po sa ibabaw, vermicast yun. Pag po yung sa inyo pong
binubog na ng binithay. Binithay. Yun po, vermicompost po yun. Meron po yung mga vermiworms. O mga African night crawlers. Tawag po doon sa bulate na nilalagay dyan. Kusa siya nagde-develop yung bulate or inaalpasan ng bulate? Inaalpasan po Inaalpasan dyan. din. Tapos dumadami doon po. Basta lagi lang dapat siyang may pagkain para hindi siya lumalayo Which, sa... iba pa yung ating pangkaraniwang bulate. Ay, iba po. African night crawler po ang tawag dyan. African night laurel. Crawler. Crawler. Dumi ng hayop and mga Mga farm waste. farm waste. Ito po ang ginamit namin ay Saan tayo nakakakuha ng bulate? Anong ginamit ninyo, sir? Ano ng mais? Ito yung mais. Ah, Mais okay. hiniling, Okay. tapos hinaluan ng dumi ng baka. Tapos kahit naman anong farm waste ay maaari. Oho. Except doon sa hindi kami gumagamit yung mga ng uray. Mhm. Pwede yung mga damo-damo. Bakit ho except yung uray? Kasi yung uray kasi ay may dalang binhi. Ah, okay. So kahit siya Aanuhin niya yung pag binhi. ini-apply mo dun sa halaman, sisibol pa Yung rin binhi niya Dadami ang uray, ano ha? Pero sa ibang bansa ho, na-experience ko sa Dubai, kinakain ho yung talbos ng uray. Oo, Kanakain. dito din naman po. Masarap din ho yun. Amaran yung natin doon. Kulitis. Oh, kulitis kung tawagin. Lalagyan nyo din po na organic, tapos ibabalik nyo yung lupang inyong hinukay. Hindi mo naman, saan nyo po ilalagay yung inyong makukuhang kakao, tatanggalin nyo yung plastic, tapos saka nyo po tatabunan doon. Ang lalim ho ng pagkatanim ng kakao, ano hong wala to measurement kung ilang Distansya, ang distance. tayo po ay 3x3 po. 3x3 layo. meters. Kung lalim naman po, mga nasa 20 to 25, 30 cm po ang Centimeter, lalim. Kasi po oh. ay ibabalik nyo pa naman yung Pwede naman siya na subsoil yung at- multiple crop sa ilalim ng mga nyog. Ay, yun po, maganda po sila na naka-intercrop po sa Intercrop, niyog. Doon niyo po. Ay, bakit? Sige, kuya. At dito naman ho, katabi nito, Dayapan Demo Farm, ang bahay Pag-asa. Dito ho dinadala ng ating, ito ho, sentro ng DSWD, Child Care. Ayan, yung mga nagkasala ho ng konti ng mga bata na medyo ay lumisya sa panuntunan ng ating pamayanan ay dito ho dinadala. Hindi naman yung kinukulong. Dito ho nila binibigyan ng protection at moral support ang ating mga kabataan. So huwag ko matatakot kapag ho dinala dito sa bahay Pag-asa ang ating mga kabataan na kailangan dalhin ho dito para matuto sila ng good manners and right conduct. So yan lamang po ang ating report this morning. At maya-maya ho ng konti ay ibababa na ho natin ang ating mga kinuhang item. Okay? So bago isa lang doon sa kalan at i-sterilize yung lupa at saka yung sinasabi ni ma'am kanina na sangkap, dito muna hinahalo. Ayan, pinaghahalo yung lupa at saka yung sangkap para ma-sterilize at pamahaya ng airbag. Ano ba? Airbag ba yun? Ayun, narinig nyo kanina sabi ni ma'am. Ayun, ganun. Para, hindi ko rin bag. Para ika nga ay pamahayan daw ng mga insekto. Ayan. Ano nga ang tawag sa Ang ganda ng ating lawa. Kulimlim ang panahon. Siyempre kasama natin si Topper the Foggy. Dito pa naman rin sa Si Epe kasama natin. Ang ganda ng ating lawa. Oh. Baywalk Banyadero. Sa dumahan. Ito sa Maray. Yung mga naniniwit. Si Manong, nag-aari mo na makahulip tilapia pang una pa may hapon. Sinigang. Yun, ang bundok ng... Ano pa yung isang bundok na yun? Pagkalapos ng sapatos. Makulot. Makulot. Yung malapos. Yan ang pinakamataas na bundok, makulot. Kasi kulot siya eh. Pero kung kunat, talagang siya pinakamataas. Kulot pa siya eh. Kulot.
Parang siyang si Jesus na nakahiga, ano? Hindi mo napansin? Yung isa ngayon, parang si Jesus na nakahiga. Sapato. Patos. Ganda na ng Baywalk Manilero, oh. Ano, oh. Ito naman Yun, ang J. Castles na may Chubebo. Oh. Zoom nyo at makikita nyo yung J. Castles na yun. May Chubebo, yun ang likod ng J. Castles. Ang ganda, oh. Si Ferris wheel na, oh. Ganda ang likod ng J. Castles. Meron ng isa, oh. Ayun. Ganda. Luang din pala ng J. Castles, no? Sobrang luang, oh. Overlooking sila ng Taal Volcano. Pag nagdire-diretso pala yung daan na yan hanggang doon sa may Taal, Batangas, doon sa may ano, Hindi na magkikita. ayaw nga. Bading. Pipili At lang ito tayo naman ng yung medyo mga mahilap-hilap. kukuhain natin ditong binhi sa demo farm ng binhi na kakao. Galing pa yan sa Mindoro. Sa Mindoro. Hindi sa atin pala, Oo, ano? hindi. Sa Mindoro. Anong buto nito, sir? Yung puti o yung... Yun ang puti daw ho yan. Puti. Edi yung first class na ano na tinatawag Binibilang muna. balik-aral na doon sa agri-entrepreneur namin. Parang naulan. Parang may bagyo eh. Comment down below mga kabarangay kung ano nga yung puting yung buto ng kakao. May tawag doon. Ano? May tawag May din. tawag na ano kasi, may variety na May ano, variety. yung pula, Dalawa, maraming variety ang kakao eh. May puting Magandang ano. Saglit lang. at yung palang pinagbalatan niya yan na yun, di ka kukunin natin yung pag nahinog yung buto. Yung palang yung pinakasapal, yung pala'y collagen. Napanood ko minsan sa isang vlogger na nagbablog ng mga halaman. Yung pala ay collagen pala yung alam mo, nagbaak tayo ng buto ng kakao. Yung pinag-alsa ng buto, Pampakintab ng mga ano. o yung ginagawa pala yung collagen, ginagawang medicinal cream para sa mga balat. Yan, marami kayong matututunan mga kabarangay sa ating pag-search na ito, pagre-research dito sa Dayapan Farm, Dayapan Demo Farm. At ito pinagpupunyagian ng ating mga agri ng Tanawan, City Agri. Ano mo ito, malaki itutulong sa atin. Mantakin nyo ho yung buto ng kakao. Pag inalis mo yung buto, pag kakainin na susupsupin mo yung buto, yung pinakasapal ay collagen pala yon na ginagamit sa mga pampakinis ng balat or mga skin toning cream. O, kita nyo marami makukuha. Yan. Hindi lang ho pwede isang cup ang ano ng kakao, ang component ng kakao sa shampoo dahil naranasan ho namin kay Ma'am Irene doon sa aming pagkuha ng agro-entrepreneur na nakakaitim naman ho ng balat. So hindi pa pwede si shampoo. Saan ba sa sabon pala? Tayo dito ng 100. Pogi ng ating endangered species, oh. Pogi. Hi! Pogi ng ating lawin, oh.